Madalas nating isipin na ang paglabo ng paningin ay isang natural at hindi maiiwasang bahagi lamang ng pagtanda, isang bagay na dapat na lang nating tanggapin at sanayin. Gigising kayo sa umaga na tuyo mapula at parang may buhangin ang inyong mga mata. Pilit ninyong pinaliliitan ang inyong mga mata para lang mabasa ang menu sa karinderya hanggang sa maging malabo ang lahat ng letra. O kaya naman tuwing nagmamaneho kayo, sa gabi ang mga ilaw ng kasalubong na sasakyan ay nakakabulag at nakakahilo kaya't napapahawak kayo ng mas mahigpit sa manibela kumpara noong araw. Ngunit heto ang katotohanan. Isang katotohanan na madalas ay hindi na ipinapaliwanag ng maigi ng maraming doktor dahil sa kakulangan sa oras. Ang panlalabong ito ay hindi palaging dahil lang sa pagtanda. Napakalinaw ng sinasabi ng mga eksperto sa mata. Tungkol dito kapag lumagpas na kayo sa edad na 60, ang inyong mga mata ay nagiging sobrang rupok at sensitibo. Ang mga kondisyon tulad ng dry eyes, cataracta macular degeneration, o kahit ang biglaang paglabo ng isang mata ay nagiging mas madalas. At ayon sa mga pambansang pag-aaral, ang bilang ng mga taong nawawalan ng malinaw na paningin ngayon ay mas mabilis tumaas kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan. Ang mas nakakapangilabot pa rito ay ang totoong pagkasira ng inyong mga mata ay kadalasang nangyayari habang kayo ay mahimbing na natutulog. Sa gabi, habang iniisip ninyong nagpapahinga at nagre-repair ang inyong buong katawan, ang inyong retina, ang manipis at sensitibong tissue sa likod ng inyong mata na sumasalo ng liwanag ay hindi palaging nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrisyon na kailangan nito. Ang mga maliliit at masiselang selula, photoreceptor cells, na tumutulong sa inyong makakita ng malinaw ay unti-unting nasisira ng tahimik ng walang ingay. At karamihan sa atin, napapansin lang ito kapag malala na ang pinsala at huli na ang lahat. Kaya heto ang tanong na halos linggo-linggo kong naririnig sa aking klinika. Dok, bakit ba patuloy na lumalabo ang paningin ko? At meron ba akong natural na magagawa rito nang hindi umaasa sa mga napakamahal na gamot o sa delikadong operasyon? Heto ang masakit na katotohanan. Karamihan sa mga karaniwang solusyon na inaalok sa atin, gaya ng mga mamahaling eye drops, mas matapang na grado ng salamin, o kahit ang laser surgery, ay pawang tinatapakan lamang ang mga sintomas. Hindi nila inaayos ang pinakaugat ng problema. At iyan ang eksaktong dahilan kung bakit bilyon-bilyong piso ang kinikita ng industriya ng eye care taon-taon habang ang ating mga nakatatandang Pilipino ay patuloy pa ring nahihirapan. Kinumpirma ng isang malaking pag-aaral noong 2023 ang matagal nang nakikita ng mga mananaliksik. Ang pagkasira ng retina na dala ng edad ay madalas na nagsisimula sa mga tahimik na pagbabago sa pinakaloob ng mata, oxidative stress, ang pagkalawang ng mga selula at matagalang pamamaga. At ang mga pagbabagong ito ay pinakaaktibo sa gabi, sa mismong oras na dapat sana ay naghihilom ang inyong mga mata. Ngunit heto ang magandang balita at ito ang parteng gusto kong pakinggan ninyong mabuti. Ang pinakabagong pananaliksik ay nakatuklas ng isang bagay na tunay na nakaka-excite. May mga pang-araw-araw na prutas na nagtataglay ng mga makapangyarihan at natural na sangkap na literal na pinapangarap at kailangan ng inyong mga mata tuwing kayo ay natutulog. Ang mga nutrisyong ito ay maaaring sumuporta sa
pagpapabuhay, muli regenerasyon ng mga nasirang selula ng paningin, nagpapaganda ng daloy ng dugo papunta sa retina at maaari pang pabagalin ang paglala ng macular degeneration na siyang unong dahilan kung bakit nawawalan ng sentrong paningin ang mga nasa edad 60 pataas. Sa madaling salita, maaari ninyong suportahan ang mas malinaw na paningin ng natural ng ligtas at habang kayo ay natutulog nang hindi agad bumubunot ng reseta para sa panibagong gamot at nang hindi agad nagpapa-schedule ng operasyon. At heto ang makakagulat sa marami sa inyo. Ang numero 1 prutas sa listahang ito na marahil ay nakapatong na ngayon sa inyong mesa o nasa kusina ninyo ay nagtataglay ng isang natural na enzyme na napatunayan sa pag-aaral na kayang sirain at pigilan ang isa sa mga pinaka-nakakapinsalang proseso na nagdudulot ng maagang katarata at paglabo ng lente ng mata. Ako po si Dr. Paulo Garcia at ginugol ko ang maraming taon ng aking buhay sa pagtulong sa mga nakatatanda na seryosong protektahan at isalba ang kanilang paningin gamit ang mga natural at subok na pamamaraan kasabay ng nakasanayang panggagamot. Ngayong araw, iisa-isahin ko sa inyo ang 7 prutas na sinusuportahan ng siyensya para tulungan ang paghihilom ng inyong mga mata tuwing gabi at kung paano eksaktong kakainin ang mga ito sa tamang paraan. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang malaman kung saan kayo nanonood ngayon. I-comment po ninyo ang inyong probinsya o lungsod sa ibaba. Bumubuo tayo ng isang malaking komunidad dito, mga taong tumatangging tanggapin na lang na ang paglabo ng mata ay kapalarang hindi matatakasan. At isa pang mahalagang paalala, ang lahat ng ibinabahagi ko rito ay para sa edukasyon lamang. Hindi ito pamalit sa profesional na payong medikal. Kung nakakaranas kayo ng pagbabago sa paningin panlalabo o anumang problema sa inyong mga mata, mangyari po lamang na magpakonsulta sa isang lisensyadong doktor sa mata, ophthalmologist o optometrist bago ninyo baguhin ang inyong dieta o uminom ng anumang supplements. Napakahalaga ng inyong mga mata para isugal lang. Ngayon, umpisahan na natin ang pagbibilang pababa mula sa 7 prutas. Kaya umpisahan natin sa numero 7, ang kiwi. Maliit balahibuhin at madalas ay dinadaanan nyo lang ito sa palengke o grocery linggo-linggo. Ngunit para sa mga matang nagkakaedad ang kiwi ay tunay na kamangha-mangha at sinusuportahan niya ng napakaraming pag-aaral. Heto kung bakit ito mahalaga. Habang tayo ay tumatanda, ang ating retina, ang bahagi ng mata, na kumukuha ng liwanag na pumapasok at ginagawa itong mga signal na kayang basahin ng ating utak ay lalong nagiging marupok. Naiipon ang oxidative stress o ang pagkalawang ng mga selula. Unti-unting nasisira ang mga himaymay nito. At bago mo pa mamalayan, hirap ka nang basahin ang mga karatula sa kalsada o kaya ang mga ilaw ng sasakyan sa gabi ay nagiging parang nagkakalat na bituin na nakakabulag. O kaya gigising ka tuwing umaga na sobrang labo ng paningin at aabutin pa ng 1 oras bago tuluyang luminaw. Hindi lang iyan simpleng pagtanda. Iyan ay pagkasira ng mga selula at dumarami ang ebidensya na maaari natin itong gawan ng paraan. Ang kiwi ay siksik sa 2 napakahalagang nutrisyon na palaging binabalikan ng mga eye researchers, ang lutein at zeaxanthin. Isipin ninyo ang 2 ito bilang inyong natural na internal sunglasses o salamin
sa loob ng mata. Nakaupo sila sa loob ng mga layer ng inyong retina. Sinasalo at tinatanggal ang nakakapinsalang blue light habang nagbibigay ng proteksyong antioxidant habang ang inyong mga mata ay dumadaan sa proseso ng paghihilom tuwing gabi. Dagdag pa rito, ang kiwi ay nagtataglay ng natatanging kombinasyon ng antioxidants at kaunting serotonin na tumutulong para mas maging malalim at mahimbing ang inyong tulog. At sa oras ng malalim na pagtulog, nagaganap ang pinakamahalagang pag-aayos sa inyong mga mata. Ang dalawang ito ay magkasamang gumagana higit pa sa inaakala ng marami. Nakakamangha ang sinasabi ng siyensya dito. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition and Healthy Aging ay nakatuklas na ang mga nakatatanda na kumain ng 2 golden kiwi. Araw-araw ay nakaranas ng nasusukat na pagganda sa linaw ng kanilang paningin kasabay ng pagkabawas ng pagkatuyo at pamumula ng mata tuwing umaga. 2 pirasong prutas lang, pero may malinaw na resulta. Paano nyo ito gagamitin? Panatilihin itong simple. Kumain ng 2 golden kiwi. Huwag yung berde mga 1 oras bago matulog. Ang golden kiwi ay may mas mataas na lutein, mas mababa ang asido at mas magaan sa tiyan, lalo na sa gabi, na napakahalaga kung gusto ninyong magkaroon ng mahimbing na tulog. At heto ang detalye na madalas nakakaligtaan ng lahat. Huwag ninyong balatan hanggang sagad sa dulo. Ang manipis na layer ng laman na malapit sa balat ay naglalaman ng matinding caffeic acid, isang napakalakas na antioxidant. Kutsarahin nyo lang ang laman palabas at iwanan ang pinakagilid na iyon. Isang simpleng kiwi, mas malinaw na paningin sa gabi. Bawas ang pagkatuyo sa umaga, walang iniinom na tableta. Walang operasyon. Pang-6 sa ating listahan ay isang prutas na siguradong paborito ninyo, lalo na tuwing tag-init ang pakwan. At kung madalas ninyong tinatanong kung bakit malabo pa rin ang paningin ninyo 1 oras matapos gumising, kailangan ninyong marinig ito. Habang tayo ay tumatanda, mas mabilis matuyo ang ating mga mata. Ang pagdaloy ng dugo papunta sa retina ay unti-unting bumabagal. At ang pagbagal na iyon ng sirkulasyon ang isa sa mga pinakamalaking dahilan ng nakakainis na panlalabo tuwing umaga na minsan ay inaabot ng ilang oras bago luminaw kung lilinaw man daw. Ang pakwan ay higit-higit sa 70% tubig, kaya malinaw na maganda ito para sa hydration. Ngunit ang mga pananaliksik ay nakaturo sa mas malalim na dahilan. Ang pakwan ay isa sa mga pinakamayamang pagkukunan ng lycopene, isang napakalakas na antioxidant na nagpapakita sa mga pag-aaral na kayang bawasan ang pinsala sa mga selula ng retina. Nagbibigay din ito ng potensyal na proteksyon laban sa mga kondisyong dala ng katandaan, kabilang na ang katarata at macular degeneration. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na ang mga taong madalas kumain ng pakwan ay may mas mataas na antas ng lutein at zeaxanthin na dumadaloy sa kanilang dugo, mga parehong nutrisyon na pinag-usapan natin sa kiwi. At may mga pananaliksik na nagpapatunay na ang ilang sangkap sa pakwan ay sumusuporta sa paggawa ng nitric oxide na nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo. Ibig sabihin nito, mas maraming oxygen at nutrisyon ang nakakarating sa retina ninyo tuwing natutulog kayo sa mismong oras kung kailan pinakakailangan ito ng inyong mga mata. Paano ito gagamitin? Kumain ng 1
hanggang 2 baso ng malamig na pakwan mga 30 minuto bago matulog. Huwag ninyong lalagyan ng asin ugali kasi nating mga Pilipino na asin-asinan ang pakwan. Ang sobrang asin ay nagpapataas ng presyon sa loob ng mata, na ayon sa Glaucoma Research Foundation ay isang malaking panganib para sa permanenteng paglabo ng paningin. Heto ang pro tip o sikreto ng mga eksperto. Huwag itapon ang maputing bahagi malapit sa balat ng pakwan. Ang maputing bahaging iyan ay nagtataglay ng citrulline, isang amino acid na sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat ng dugo at tumutulong sa pagpapakain sa mata sa gabi. Pwede ninyo itong isama sa inyong smoothie kung gusto ninyo. Panglima sa ating listahan, at ito ay isang prutas na hindi masyadong binibili ng karaniwang Pilipino. Pinag-uusapan natin ang mga dark berries, particular ang blackcurrants, o kahit ang mga lokal na katumbas natin tulad ng duhat o bignay kung saan man kayo sa Pilipinas. Maliliit, malalim ang pagka-violet at madaling baliwalain. Ngunit pagdating sa pagprotekta sa inyong paningin, lalo na sa madidilim na lugar, ang mga dark berries na ito ay tahimik na gumagawa ng himala. Heto ang tiyak na problema na inaayos nila. Ang maliliit na pamamaga sa retina at ang mahinang daloy ng dugo sa optic nerve o ang ugat na kumukonekta sa mata at utak. Sa paglipas ng panahon, ang matagal at banayad na pamamagang ito ang siyang nagpapalabo sa inyong paningin, gumagawa ng nakakasilaw na bilog sa paligid ng mga ilaw sa gabi at nagiging sanhi ng mabilis na pagkapagod ng mata kapag madilim. Ito ay mga problemang hindi kayang ayusin kahit palitan nyo pa ng pinakamahal na lente ang inyong salamin. Ang nagpapabisa sa mga blackcurrant o duhat ay ang kanilang napakataas na antas ng anthocyanins. Ito ang mga malalalim na kulay na nagbibigay sa mga berries na ito ng kanilang itsura. At sa loob ng mata, sabay-sabay silang gumagawa ng 3 bagay. Pinapakalma nila ang pamamaga, tinutulungan nilang bumuka ang mga ugat ng dugo at tinutulungan nilang ibalik ang rhodopsin, ang pigmento sa mata na responsable, para mabilis kayo makapag-adjust mula sa maliwanag papunta sa madilim na lugar. Ang klinikal na pananaliksik dito ay talagang matibay. Isang pag-aaral na ginawa sa mga pasyenteng may glaucoma ang nakadiskubre na ang 50 miligramo ng blackcurrant anthocyanins na iniinom araw-araw sa loob ng 24 na buwan ay lubos na nagpaganda sa daloy ng dugo sa optic nerve at sa retina at napatunayang napabagal nito ang pagkawala ng peripheral vision, gilid ng paningin. Hindi yan maliit na balita. May isa pang hiwalay na pag-aaral sa mga may normal tension glaucoma na nagpakitang nadagdagan ng blackcurrant extract ang daloy ng dugo sa retina nang hindi pinapataas ang presyon ng mata. Ipinapakita nito ang malaking potensyal na proteksyon para sa ating mga ugat sa mata. Kahit sa mga taong wala pang nanadiagnose na sakit sa mata, meron ding lumalaking ebidensya na ang anthocyanins ay nagpapabuti sa dark adaptation, ang bilis ng mata na masanay mula sa liwanag papunta sa dilim. Para sa mga nakatatandang nahihirapang magmaneho sa gabi o lumipat mula sa maliwanag na sala papunta sa madilim na kwarto, ito ay napakahalaga. Paano ninyo ito gagamitin? Mahirap makahanap ang sariwang blackcurrants sa mga palengke natin. Hanapin ninyo ang standardized blackcurrant anthocyanin extract, mga 50 miligramo araw-araw, at inumin sa gabi kasabay ng inyong ibang prutas
O kaya naman kung panahon ng duhat o binay kumain ng kalahating tasa nito. Para mas madaling maabsorb ng katawan, isabay ito sa kaunting healthy fats tulad ng mani o kaya ay kasama ng vitamina C tulad ng isang hiwa ng suha pomelo o dalandan. Ang pagsasama ng mga nutrisyong ito ay totoong may malaking epekto. Ang pang-apat ay siguradong kilala na ninyo at baka nasa freezer nyo pa ngayon ang blueberries. Ngunit heto ang parteng ikakagulat ng marami. Karamihan sa atin ay kumakain ng blueberries sa paraang literal na nagpapawalang bisa sa halos kalahati ng benepisyo nito para sa mga mata. Ano ba ang tinatarget ng blueberries? Ang oxidative edge o pagkasira sa inyong mga photoreceptors. Ito ang mga espesyal na selula sa inyong retina na nagbibigay kakayahan sa inyong mag-focus makita ang maliliit na detalye at maka-adjust sa pabago-bagong liwanag. Matapos ang maraming taong pagbibilad sa araw, ang inyong natural na depensa ay unti-unting numinipis, kaya dahan-dahan mapapansin yung pinanliliitan nyo na ang mata para makapagbasa ng text message, nahihirapan kayo sa madilim na kwarto. O tinatanong ninyo ang inyong sarili kung bakit malabo pa rin ang paningin nyo kahit nakasalamin na. Ang pangunahing sangkap sa blueberries ay tinatawag na pterostilbene. Kamag-anak ito ng kilalang resveratrol, pero mas madaling gamitin ng ating katawan. Ipinapakita ng pag-aaral na kaya nitong tumawid sa harang sa pagitan ng dugo at retina at direktang ayusin ang sira sa DNA ng inyong mga light-sensitive cells. Napakalaking pagkakaiba nito sa karaniwang antioxidants mula sa pagkain na madalas ay hindi man lang nakakarating sa tissue ng mata na nangangailangan sa kanila. Isang pag-aaral noong 2023 sa Nutritional Neuroscience ang natuklasan na ang mga nakatatandang kumakain ng wild blueberries araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng malaking pagganda sa linaw ng paningin at nakaranas ng mas kaunting pagkapagod ng mata habang nakatingin sa cellphone o TV sa madilim na lugar. Ngunit heto ang napakahalagang detalye. Hindi lahat ng blueberries ay pare-pareho. Ang malalaki at makikinis na blueberries na madalas ibenta sa mga malalaking supermarket sa Maynila ay may mas mababang antioxidant. Samantalang ang wild blueberries, iyong maliliit at madidilim na karaniwang mabibili sa frozen section ay may halos dobleng konsentrasyon ng mga mabisang sangkap. At ang frozen o naka-farkis na blueberries ay kasing epektibo ng sariwa. Paano ito gagamitin ng tama kumain ng halos isang katlong tasa ng wild blueberries, mga 45 minuto bago matulog? At heto ang pro tip o sikreto na palaging namamali ng marami, huwag ninyong ihalo sa gatas yogurt o keso. Ang mga protina sa gatas ay dumidikit sa anthocyanins ng blueberries at literal na hinaharangan ang kakayahan ng inyong sikmura na sipsipin ang mga sustansya nito. Sa halip, i-defrost o palambutin nyo lang muna ang frozen blueberries bago kainin. Ang proseso ng pagyeyelo at pagpapalambot ay nagpapabiyak sa mga cell walls ng prutas kaya kapansin-pansing dumadami at mas madaling nagagamit ng inyong katawan ang antioxidant. Ibig sabihin, mas maraming sustansya ang aktwal na nakakarating sa inyong mga mata para sa pagkukumpuni habang kayo ay natutulog. Pangatlo sa ating listahan, at ito ay halos nakakagulat para sa lahat pinag-uusapan natin,
ang red dragon fruit o pitaya. Eksotiko, magandang tingnan at matingkad na pula ang loob. Sinasabi ng mga pananaliksik na baka ito na ang isa sa pinaka-epektibong prutas para mapataas ang paghahatid ng oxygen sa inyong mga mata habang kayo ay natutulog. Kung madalas kayong gigising na pagod at mabigat ang inyong mga mata, kahit kumpleto naman ang tulog ninyo, dapat ninyong pakinggan itong mabuti. Nakikita ninyo ito sa palengke, pink ang labas at kadalasan ay puti o pula ang loob, pero napakahalaga ng uri nito. Ang kailangan natin ay ang may malalim na pulang laman, red dragon fruit. Ang puting uri ay walang sapat na dami ng sangkap na hinahanap natin. Ang partikular na problema na inaayos ng dragon fruit ay ang retinal hypoxia. Ito ay ang kondisyon kung saan hindi nakakakuha ng sapat na hangin o oxygen ang tissue ng inyong retina habang kayo ay natutulog. Kapag nangyari iyon, pwede kayong makatulog ng buong 8 oras pero gigising pa rin kayo na parang pagod na pagod at mabigat ang inyong mga talukap. Ang gilid ng inyong paningin ay nagsisimulang lumabo, ang mga kulay sa paligid ay nagiging mapusyaw kumpara dati, at kung pababayaan ito sa paglipas ng panahon, ang naipong pinsala ay maaaring maging napakalaki. Ano ba ang nasa loob nito? Ang pulang dragon fruit ay mayaman sa betalains, isang klase ng antioxidant na nagpapakita sa pag-aaral na sumusuporta sa paggawa ng nitric oxide sa inyong mga ugat. Ang nitric oxide ang molekula na nagpapabuka at nagpapaluwag sa inyong mga ugat, kabilang na ang napakaliliit na ugat na nagdadala ng dugo sa inyong retina. Ang mas maluwag na ugat ay nangangahulugang mas maraming oxygen at mas maraming nutrisyon ang nakakarating sa tissue ng inyong retina habang nasa pinakamalalim na bahagi kayo ng inyong pagtulog. Isang pag-aaral noong 2022 sa Frontiers in Aging Biology ang nag-ulat na ang mga kalahok na kumonsumo ng red dragon fruit extract sa loob ng 6 na linggo ay nagpakita ng malaking pagganda sa sirkulasyon ng matalinaw ng pagkilatis sa mga kulay at lalim ng paningin. Sa madaling salita, mas nakakakita sila ng malinaw sa madilim at iniulat nila ang kapansin-pansing pagkabuwas ng kanang panlalabo ng paningin. Paano ito gagamitin? Kumain ng kalahating hiwa ng pulang dragon fruit mga 1 oras bago matulog. At heto ang pro tip na nalalampasan ng halos lahat. Huwag ninyong lulunukin ng buo ang maliliit at itim na buto nito. Nguyain ninyo. Ang mga butong iyon ay naglalaman ng omega-3 fatty acids at magnesium na parehong kilala sa papel nila sa kalusugan at pag-aayos ng mga nerbiyos ng retina. Kapag nilunok nyo iyon ng buo, nawawala ang lahat ng benepisyong iyon dahil hindi iyon matutunaw ng inyong tiyan. Pangalawa sa listahan natin, at ito ay may libu-libong taon na kasaysayan, ang goji berries. Maliliit, mapula at medyo matamis. Ginagamit ito sa traditional Chinese medicine na kilala rin dito sa Binondo, Maynila sa loob ng mahigit 2,000 taon partikular para sa kalusugan ng mata. At ngayon, ang klinikal na ebidensya at modernong siyensya ay sumasang-ayon na rin. Heto, ang eksaktong problema na tinatarget nito, ang pagnipis ng makula. Ang makula ay ang pinakasentrong bahagi ng inyong retina. Ito ang responsable para sa matalas at detalyadong paningin na ginagamit ninyo sa pagbabasa, pagkilala sa mukha ng inyong mga apo at pagkilatis
ng malilinaw na kulay. Habang tayo ay tumatanda, ang oxidative stress at humihinang sirkulasyon ng dugo ay unti-unting sumisira sa tisyong ito. Iyan ang pinakaugat ng sakit na age-related macular degeneration. AMD, isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit tuluyang nawawalan ng paningin ang mga nakatatanda sa buong mundo. Ang nagpapabukod-tangi sa goji berries ay ang napakataas nitong zeaxanthin. Ang goji berries ay isa sa pinakamataas na natural na mapagkukunan ng zeaxanthin sa buong planeta, habang ang lutein ay karaniwang pumoprotekta sa labas ng retina. Ang zeaxanthin naman ay pumupunta at nagtatayo ng proteksyon mismo sa loob ng inyong makula, ang sentro ng inyong paningin. Napakahalaga ng nakatutok na proteksyong iyan. Ang klinikal na pag-aaral ay napakalinaw. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Nutrients ang sumubaybay sa mga matatanda na may edad 60 hanggang 80. Pinakain sila ng pinatuyong goji berries 5 araw sa 1 linggo sa loob ng 90 araw. Ang resulta, nakita nila ang makabuluhang pagtaas sa kapal ng proteksyon sa kanilang makula. At higit sa lahat, walang ni isang kalahok sa pag-aaral ang nakaranas ng paglala ng kanilang macular degeneration habang ginagawa ang test. Para sa sinumang natatakot na mabulag at umasa na lamang sa iba, ang resultang iyan ay dapat bigyan ng seryosong atensyon. Paano ito gagamitin? Ibabad ang 2 kutsara ng pinatuyong goji berries sa maligamgam na tubig sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos kainin ninyo ito bandang 30 minuto bago matulog. Ang pagbababad nito ay nagpapalambot at mas nagpapadali sa inyong panunaw na napakahalaga, lalo na sa sensitibong tiyan ng mga nakatatanda. At heto ang isang pro-tip na may kasamang tunay na siyensya. Isabay ninyo ang pagpapapak ng goji berries sa isang maliit na parisukat ng dekalidad na dark chocolate. Dapat hindi bababa sa 85% ang kakao. Ang mga flavonoids sa dark chocolate ay napatunayang nagpapabilis sa pagsipsip ng zeaxanthin ng inyong katawan. Kapag pinagsama ninyo iyan, lumilikha kayo ng kombinasyon na mas mabilis mapakinabangan ng inyong makula. At sa wakas, numero 1 ang prutas na nangunguna sa buong listahang ito para sa inyong mga mata ay walang iba kundi ang papaya. Hindi ito eksotiko, hindi ito mahal, baka nga may nakapatong pa ngayon sa inyong mesa o sa kusina ninyo. Ngunit kapag kinain ninyo ito sa tamang paraan, inaatake nito ang isa sa pinakanakakapinsala at pinakamadalas balewalain na proseso na nagiging sanhi ng panlalabo ng paningin, paglabo ng lente at maagang pagkabuo ng katarata. Heto ang tiyak na kaaway na inaatake ng papaya, ang glycation. Ito ang proseso kung saan ang sobrang asukal glucose sa inyong dugo ay kumakapit sa mga protina sa tisyo ng inyong mata. Bumubuo ito ng mga tinatawag na advanced glycation end products, mga kemikal na unti-unting nagpapalabo sa inyong lente at sumisira sa inyong retina. Ang glycation ang isa sa mga pinakahindi pinapansin na dahilan ng pagkasira ng paningin, dala ng katandaan, at nangyayari ito ng tahimik at patuloy-tuloy sa karamihan ng mga taong lampas 60 anyos, lalo na sa mga Pilipinong mahilig sa matatamis. Ang papaya ay hitik sa papain, isang natural na enzyme na may napatunayang kakayahan laban sa pamamaga at kayang baguhin ang protina. Nagtataglay din ito ng makapangyarihang kombinasyon ng vitamins
A, C at E kasama ng folate mga nutrisyon na paulit-ulit na pinapatunayan ng mga pananaliksik na nakakatulong sa katatagan ng luha sa mata, nagpoprotekta sa retina at nagbabawas ng oxidative stress sa loob mismo ng mata. Isang pag-aaral noong 2023 na inilathala sa Clinical Gerontology ay natuklasan na ang mga nakatatandang kumakain ng papaya sa gabi ay nagpakita ng mas mababang antas ng glycation markers sa kanilang dugo. Kasabay nito lumakas ang kanilang paggawa ng luha para iwas dry eyes at nakaranas sila ng nasusukat na paglinaw sa kanilang paningin sa loob lamang ng 6 na linggo. Para sa mga lolo at lola natin na laging namomroblema sa tuyong mata, malabong paningin sa umaga o mga nasa unang yugto na ng katarata, napakahalaga ng resultang ito. Paano ninyo ito gagamitin? Nang tama kumain ng 1 tasa ng hiniwang hinog na papaya mga 1 oras bago matulog. 2 bagay ang napakahalaga rito. Mas maganda ang sariwa kaysa sa nasa lata at mas mabuti ang room temperature, hindi malamig. Ilabas ninyo ang papaya mula sa refrigerator kung nakatago man ng hindi bababa sa 30 hanggang 60 minuto bago ninyo kainin. Ang sobrang lamig ay pumapatay sa aktibidad ng enzymes at gusto ninyo na nasa buong lakas ang papain pagdating nito sa inyong tiyan. At tulad ng sa blueberries, huwag itong isabay sa pag-inom ng gatas o keso dahil haharangan din nito ang pag-absorb ng inyong katawan. Pro tip, pigaan ninyo ng sariwang kalamansi ang inyong papaya bago kainin. Ang bitamina C sa kalamansi ay lubos na nagpapabilis sa kakayahan ng inyong katawan na sipsipin ang bitamina A mula sa papaya. Mas nakakakuha ang mata ninyo ng kailangan nila at sa totoo lang mas masarap pa ang lasa nito. Ngayon, bago natin tapusin ito, mayroong 5 batas na kailangan ninyong pakinggang mabuti. Dahil kung wala ang mga ito, pwede ninyong kainin ang lahat ng prutas na nabanggit ko sa listahang ito, ngunit hindi ninyo pa rin makukuha ang buong benepisyo. Unang batas, huwag isabay sa mga pagkaing mataas sa calcium tulad ng gatas. Kung kakain kayo ng papaya o blueberries, pagkatapos ninyong uminom ng mainit na gatas, kumain ng yogurt o keso aktibo, ninyong hinaharangan ang inyong katawan na sipsipin ang lutein at zeaxanthin. Ipinapakita sa pag-aaral na ang mga pagkaing may mataas na calcium, kung isasabay sa mga prutas na mayaman sa antioxidant, ay maaaring magpababa ng pag-absorb ng mata ng hanggang 30%. Bigyan ang inyong sarili ng hindi bababa sa 90 minuto, 1 oras at kalahati na pagitan mula sa pag-inom ng gatas bago kainin ang prutas. Ituring ang inyong prutas sa gabi bilang hiwalay na merienda, hindi bilang panghimagas pagkatapos ng mabigat na hapunan. Pangalawang batas, palaging isabay sa kaunting healthy fat. Karamihan sa mga pinakamahalagang nutrisyon sa mga prutas na ito ay fat-soluble. Ibig sabihin kailangan ng taba para matunaw. Hindi ito lubusang masisipsip ng inyong katawan kung walang kasamang taba. Ang pagpapapak ng kaunting mani, 1 kutsarang virgin coconut oil o ilang hiwa ng abokado kasabay ng inyong prutas ay maaaring magpataas ng pag-absorb ng higit sa 50% base sa mga nailathalang pananaliksik. Parehong pagkain, pero mas magandang nakakarating sa inyong mga mata. Pangatlong batas, hugasan ng marahan. Madalas natin itong makakalimutan. Ang marahas na pagkuskus ng prutas sa ilalim ng malakas na agos ng tubig ay nagtatanggal
sa malaking bahagi ng antioxidants sa ibabaw ng balat nito, lalo na sa blueberries duhat at blackcurrants, kung saan naroon ang pinakamaraming mabisang sangkap. Hugasan lamang ito ng marahan sa malamig na tubig. Patuyuin ng dahan-dahan gamit ang pamunas at hugasan lamang ito kung kakainin na hindi yung hinugasan nyo ng mas paaga ng ilang oras at itinago lang. Ika-4 na batas, mas mainam ang room temperature kaysa malamig na galing sa ref. Ang pagyayelo o pagpapanatili sa refrigerator ay nagpapahina sa kakayahan ng mga enzyme sa ilang mga prutas na ito, lalong-lalo na ang papain sa papaya. Kapag sobrang lamig, hindi magagawa ng enzyme ang trabaho nito sa inyong tiyan. Ilabas ang prutas 30 hanggang 60 minuto bago kainin. Hayaang mawala ang lamig nito bago nguyain para makuha ng inyong katawan ang buong sustansya nito. Ika-5 batas, ang timing ay napakahalaga. Kainin ng inyong prutas 60 hanggang 70 minuto bago kayo pumunta sa kama. Kung masyadong maaga ninyo itong kakainin, baka matunaw at mailabas na ng katawan ang mga nutrisyon bago pa man magsimula ang oras ng paghihilom ng inyong mga mata sa pagtulog. Kung sobrang huli naman at kakainin ninyo ng nakahiga, naaabalahin ng panunaw ng tiyan ang inyong malalalim na pagtulog na kailangan sana ng inyong mga mata. Sundin ang eksaktong oras na iyan at ibibigay ninyo sa mga sustansyang ito ang pinakamagandang pagkakataon na gawin ang nakikita sa mga siyentipikong pag-aaral. Kaya't pagsama-samahin natin ang lahat ng ito. Ang paglabo ng inyong paningin ay hindi lang basta isang parusang dala ng katandaan na dapat ninyong tiisin. Ito ay madalas na resulta ng mga tiyak at nakikilalang proseso na nangyayari mismo sa loob ng tisyo ng inyong mata. Ang oxidative damage, matagalang pamamaga, mahinang sirkulasyon at ang glycation, dala ng matatamis. At ngayon, lumalawak ang ebidensya na nagpapakitang ang mga tamang prutas kung kakainin sa tamang oras at tamang paraan ay may makabuluhang maitutulong upang suportahan ang natural na kakayahan ng inyong mga mata na maghilom sa sarili tuwing kayo ay natutulog. Isipin ninyo kung ano ang pakiramdam na makapagbasa ulit kayo ng mensahe sa cellphone nang hindi pinanliliitan ang mga mata. Ang makapagmaneho sa gabi, pauwi nang hindi nangangatog sa kaba at hindi namumutla ang paghawak sa manibela. Ang paggising sa umaga na agad nakakakita ng malinaw sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pagtingin sa muka ng inyong mga asawa, anak at apo at makita ang bawat detalye ng kanilang mga ngiti. Iyan ang tunay na layunin ng usapang ito. Hindi lamang ito para magkaroon ng malinaw na paningin. Ito ay para sa inyong kalayaan na kumilos sa inyong kumpiyansa sa sarili at sa kalidad ng buhay ninyo na hindi mapapalitan ng kahit anong yaman. Gustuhin ko mang gamutin tayong lahat, ang tanging kaya ko lang ay ibahagi sa inyo ang mga kaalamang ito. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Kung bukas ng umaga paggising ninyo ay biglang luminaw muli ang inyong paningin tulad noong kabataan ninyo, ano ang pinakaunang bagay o sino ang pinakaunang tao na gusto ninyong makita ng buong buo at malinaw? Ang mukha ba ng inyong apo? Ang paglubog ng araw sa inyong probinsya? O ang mga bulaklak sa inyong hardin na matagal nyo nang hindi nakikilatis ang kulay? Mangyayari po lamang na iwanan ninyo ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa mga iyon at taos-puso ko itong pinapahalagahan. Kung ang artikulong ito ay nagbigay ng linaw at pag-asa sa inyo, pakipindot po ang like button.
at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang ebidensyang nakabase sa kalikasan at siyensya para protektahan ang inyong kalusugan habang kayo ay nagkakaedad. At pakiusap i-share po ninyo ito sa inyong mga magulang, tito-tita o sino mang nakatatanda sa inyong buhay. Baka kayo pa ang maging tulay para mailigtas ang kanilang paningin. Ako po si Dr. Paulo Garcia. Ingatan po ninyo ang inyong mga mata dahil iyan ay walang kapalit sa buong mundo. Tandaan, ang malinaw na bukas ay nagsisimula sa tamang pag-aalaga ngayon. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat.